Si Kim Min-ju, isang mayamang sihi, ay pangarap ng maraming babae may napakalaking yaman at perpektong itsura. Hawak niya ang $1 bilyon na kumpanyang pinansyal, ngunit sa kabila ng kinang na ito, si Min-ju ay lubos na nag-iisa. Nakatira siyang mag-isa sa isang napakalaking mansyon, namatay ang kanyang mga magulang 15 taon na ang nakalilipas, noong siya'y 7 taong gulang pa lamang. Pagkatapos ng aksidente ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Kapag nakahawak siya sa ibang tao, agad siyang nahihirapang huminga at nagkakaroon ng pantal. Hindi siya makipag-ugnayan sa kahit sino, ang tanging kasama niya sa mahabang panahon ay mga robot. Sa isang mataong kalsada, si Jo Ji-a ay nakapila para bumili ng isang limited edition na modelo. Sa kabila ng lamig, buong lakas niyang ipinaglaban ang item para sa customer. Pagkatapos makuha ito, nag-deliver siya sa umorder na hindi inaasahang si Kim Min-ju pala. Inakala niyang kikita siya ng malaki, ngunit ang kliyente ay isang weirdo. Nakaupo sa kotse si Min-ju at gusto munang suriin ang item bago bayaran. Dahil lang sa maliit na gasgas, nagalit siya, ibinalik ang item at umalis. Hindi pumayag si Ji-a, tinakbo ang kotse hanggang matumba. Dahil sa takot na baka napahamak siya, bumaba si Min-ju kahit takot, pero niloko siya ni Ji-a at niyakap siya para makuha ang bayad. Sa pagdikit na iyon, bumalik ang kanyang sakit. Sa sobrang sakit, pinilit niyang itulak si Ji-a at tumakbo. Nawala ng bayad si Ji-a, pero may nakuha siyang mahalagang bagay mula sa kanya. Nangakong maghihiganti na desisyon siyang hindi ito palalampasin. Si Min-ju naman, sa kagustuhang may makasama, ay bumili ng robot para alagaan parang alagang hayop. Sa alok ng siyentistang si Hong Baek-hyun, pumunta siya para makita ang bagong gawa nilang robot. Nabigla si Min-ju nang makitang parang tao ang robot, pero nang makita ang laman nitong puro makina, saka lang siya nakahinga. Nang maghawakan sila ni Aji tatlo, laking gulat niya na wala siyang naramdamang sakit. Dahil dito, gustong bilhin ni Min-ju ang robot. Pero dahil maarte siya, marami siyang ipinagawang adjustment at binigyan lang ng 2 araw ang team para ihatid ito sa kanyang bahay. Kahit mukhang bata si Min-ju, siya ang boss ng isang malaking kumpanya. Tuwing papasok siya, kailangang magtago lahat ng empleyado at linisin ang daan. Kapag may hindi inaasahang sumalubong sa kanya, tanggal agad. Isang taon, 2 beses lang siyang pumapasok para sa mga meeting. Ang namumuno sa mga ito ay si Hwang Yeochil, kaibigan pero karibal niya. Habang pinapakinggan ang presentasyon nito tungkol sa bagong proyekto, napansin niyang kahawig ito ng ideya ng robot na si Aji tatlo. Sa 2 tanong lang niya, napatigil agad ang kalaban. Buo ang desisyon niyang kunin ang proyekto para isama si Aji tatlo sa development. Samantala, tuwang-tuwa ang team ni Baek-hyun sa nalalapit na malaking pera. Ang robot na ito ang tagapagligtas nila. Pero dahil lang sa pagkabuhos ng soft drink sa system ni Aji tatlo, sumabog ito. Dahil sa kapabayaan, nasira ang robot. Nagmamadali silang ayusin ito pero kulang ang oras dahil kailangang i-import pa ang mga piyesa. Hindi pumayag si Min-ju na dagdagan ang deadline. Ito na ang huling pagkakataon ng grupo para umasenso. Kaya't napilitan si Baek-hyun na lumapit sa ex-girlfriend niya para humingi ng tulong. Si Aji tatlo kasi ay ginawa base sa itsura ng dating kasintahan. Inalok niya ito ng pera kapalit ng 1 araw na pagpapanggap bilang robot. Upang harapin si Kim Min-chul, ang babaeng ito ay si Toshia, na nagkataong dating kasintahan ni Park Hyung noong kolehiyo, bagamat hindi maganda ang kanilang paghihiwalay dahil sa paggalang sa dating kasintahan at sa kalasingan. Pumayag siyang tulungan ito, ngunit nang makita niya ng personal si Archie Ba, biglang nawala ang epekto ng alak. Gulat na gulat siya habang tinitingnan ang makina sa harap niya. Naisip niya kung masyado bang kakaiba ang dating nobyo na ito na gumawa ng robot batay sa kanyang imahe. Mula sa gulat ay naging galit siya, nawala rin ang pag-asa sa pagliligtas, nagpa siya si Park Hyung na sumuko. Ngunit bago pa man makansela ang usapan kay Min-chul, dumating si Toshia at sinabing handa siyang tumulong. Ang tanging dahilan ay ang bayad. Orihinal na plano niyang idemanda ang dating nobyo, ngunit pagka-uwi kagabi, pinagalitan siya ng kanyang kuya at pinilit na bayaran agad ang utang ng pamilya. Hindi kailanman naging masaya ang buhay sa bahay na iyon, kaya para matapos ang lahat, pumayag siya kay Park Hyung, umaasang makakabayad ng utang. Hindi niya inasahan na ang may-ari ng robot ay si Kim Min-chul, ang lalaking nanloko sa kanya kamakailan. Halos matuklasan siya nang makita siya nito. Ngunit salamat sa koordinasyon ni Park Hyung, nakaligtas siya. Kakaiba talaga si Kim Min-chul, hindi malinaw ang pamantayan niya sa pagsusuri. Pinapagawa niya kay Toshia ang iba't ibang bagay tulad ng pagtaas ng paa at kamay, na nagdulot ng pagkahilo sa kanya, hindi pa roon. Natapos, pinapagawa pa siya ng matematika para sa isang code. Ngunit paano niya magagawa iyon gayong kilala siya sa mababang EV mula pagkabata?
tunay na himala kung makakaya niya ito. Sa desperasyon, hinampas niya ang kahon upang makuha ang laman. Hindi inaasahan na ang kilos na ito ay nagpasindak sa isang tagahanga ni Minchul, na lalong nagpataas ng tingin nito sa kanya. Biglang naalala ni Minchul ang babaeng nagnakaw ng kanyang kwintas. Nagalit siya at tinanong ang robot kung dapat bang ay demanda ang babae. Hindi niya alam na ang babaeng maihawak ng kwintas ay si Archie Ba na nasa harap niya, na hindi maiwasang magmalaki, at nang malapit ng bawasan ni Minchul ang kanyang puntos. Gumawa si Archie Ba ng isang bagay na lubos na nagpabago sa kanyang pananaw. Nang makitang nahihirapan si Minchul sa pag-inom ng gamot, hindi niya napigilan ang sarili, nakalimutan na siya ay robot, at ayon sa instinct ay tinulungan siya. Ang kilos na ito ay nagpabago sa puso ni Minchul, hindi niya inasahan na may mag-aalala pa para sa kanya, kahit na isang makina lamang ang nasa harap niya. Ngunit ang kilos na ito ay nagpadagdag sa pag-aalala ni Park Kyung, dahil paano na ang tunay na Archie Ba sa hinaharap. Nagkaroon sila ng panibagong sakit ng ulo, dahil sa paparating na problema. Hindi napigilan ni Park Kyung ang magsalita ng malakas, sinisisi si Toshia sa pagsira ng plano, na nagpaalala sa kanya ng nakaraan kung kailan nasaktan siya ng mga salitang ito noong sila pa, dahil dito, nagalit si Toshia at umalis. Ayaw nang tumulong pa, si Toshia, hawak ang bumbilya ng kanyang imbensyon, ay labis na natuwa dahil napasok ito sa finals at malapit nang makabayad ng utang. Hindi na kailangang tiisin ang kuya o yumuko kay Park Kyung. Ngunit isang tawag ang nagpabagsak sa kanyang pangarap. Ang kumpanyang nag-organisa ng kompetisyon ay biglang nag-anunsyo ng pagpapahinto. Nagpasya siyang dalhin ang kanyang imbensyon sa direktor upang humingi ng pagkakataon. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Ang chairman ng kumpanya ay si Minchul. Hindi niya maaaring ipakita ang sarili sa ganitong estado. Kung hindi, malalantad ang lahat. Mula nang iligtas siya ni Archie Ba, biglang nadama ni Minchul ang pagkabog ng kanyang puso. Matagal nang walang nakahawak sa kanya, ngunit ang robot na ito ay nagawa iyon, at tunay ang pakiramdam, kaya nagpasya siyang dalhin ito sa kanyang bahay, sa lalong madaling panahon. Agad na inutusan ni Kim Minchul ang grupo ni Park Kyung na dalhin ang robot, ngunit hindi pa rin naayos ang mga kagamitan ni Archie Ba. Sa gitna ng sakit ng ulo, muling lumitaw si Toshia bilang tagapagligtas. Dahil nalaman ng kanyang kuya na patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga imbensyon, galit na galit itong nagwasak ng kanyang mga gamit at pinalayas siya. Walang mapupuntahan si Toshia, kaya napilitan siyang ibenta ang kanyang mga gawa. Sa malamig na gabi ng taglamig, halos sumuko na siya. Ngunit naalala niya ang kanyang pagkabata kung paano siya sinuportahan ng kanyang ama at tinawag na henyo dahil natulungan niya ang kanyang kaibigan. Nagkaroon siya ng bagong determinasyon kahit walang suporta. Kailangan niyang patunayan sa kanyang kuya na tama ang kanyang napiling landas. Ang tanging paraan ay makipagtulungan kay Park Kyung, magpanggap bilang robot sa tabi ni Minchul at makuha ang pera para maayos ang lahat. Dahil natakot na baka matuklasan ni Hon Jichon ang kanilang base. Lihim na inutusan ni Minchul ang kanyang assistant na ilipat sila sa ibang lugar. Walang mapupuntahan si Toshia, kaya sumama siya sa kanila. Akala niya makakatira sa magarang mansyon, ngunit inilagay sila ni Minchul sa bodega sa likuran. Pero mas mabuti na iyon kaysa sa kalye. Hindi pa man nakakapahinga, ipinatawag na si Toshia ni Minchul. Inutusan siyang kabisaduhin ang bahay. Dinala siya nito sa isang tour. Nakita ni Toshia ang larawan ng pamilya ni Minchul, kasama ang kanyang yumaong mga magulang. Doon niya nalaman na ang kwintas na gusto nitong bawiin ay alaala mula sa kanyang ina. Habang naantig siya, biglang nilamig si Toshia, dahil sobra ang kinain niya kanina. Sumakit ang tiyan at hindi niya napigilan ang umutot sa harap ni Minchul. Para hindi mahalata, nagkunwari siyang nakaprogram. Sinabing si Minchul ang umutot. Galit na galit si Minchul, akalain mong siya pa ang sinisi. Kaya nagpa-check up siya, sinamantala ni Toshia ang pagkakataon at tumakbo sa banyo para ayusin ang kanyang problema. Pagkabalik ni Minchul matapos magpa-check up, sigurado siyang wala siyang problema. Bumalik siya para kausapin si Toshia. Paano nangahas ang robot na ito na sisihin ang kanyang amo, ngunit wala na si Toshia sa dating lugar. Narinig niya ang ingay mula sa banyo, dahil siya lang ang nakatira sa bahay. Sino pa ang gagamit niyon? Naghinala si Minchul at sinilip ang banyo. Nakita niya si Toshia na naglilinis ng inodoro. Paano kaya nagagawa iyon ng robot at hinawakan pa ang tubig? Nagulat at nasiyahan si Minchul, ngunit muling sumakit ang ulo ni Park Kyung dahil sa kalokohan ni Toshia. Kailangan na nilang magdagdag ng feature kay Toshia. Kaya naman siya napilitang gawin ito dahil sobra ang kinain niya kanina at mahina ang kanyang sikmura. Kaya umutot siya at nagtago sa banyo. Para hindi mahalata, nagkunwari siyang naglilinis para mukhang robot. Kumuha pa siya ng mamahaling pabango ni Minchul para ibuhos sa inodoro. Buti na lang mabilis itong nakuha ni Minchul. Milyon ang halaga ng pabango at sinayang lang ng robot na ito. Nag-away sila, biglang nadulas si Minchul at nahulog. Nahulog din ang pabango,
mabilis itong nasalo ni Toshia dahil alam niyang mahalaga ito kay Minchul. Ngunit siya ang nahulog sa sahig at halos mabali ang likod. Pagkatapos ng insidente, napansin ni Minchul ang malaking problema. Hindi siya nakikilala ni Archiba bilang amo, kaya pinanood niya ito ng video ng asong nagpoprotekta sa amo. Bilang amo, si Toshia ang kanyang piaso. Kahit anong itsura niya, kailangang makilala siya nito at iligtas. Para subukan ang programa, nagpanggap siyang nasaktan at inutusang iligtas siya. Maayos ang naging koordinasyon nito siya. Kaya nasiyahan si Minchul at hinimas ang ulo nito bilang gantimpala, parang amo na humihimas sa alagang aso. Habang nag-uusap, biglang nagutom si Minchul at nagluto. Ang kanyang hitsura sa kusina ay kaakit-akit. Ngunit mas kaakit-akit pa ang pagkain ginawa niya. Habang masarap na kumakain si Minchul, nakatayo si Toshia sa tabi, tinitingnan ang pagkain at halos tumulo ang laway. Gusto ni Minchul na kabisaduhin ni Toshia ang kanyang impormasyon. Ngunit nang tanungin siya ni Toshia kung anong klaseng tao siya, kahit siya ay hindi makasagot, sa sobrang inis, pinalayas niya ito para maglinis. Habang nagva-vacuum si Toshia, patuloy siyang bumubulong ng mga reklamo laban kay Minchul. Sa sobrang galit, napalakas ang kilos niya at natumba ang tore ng baraha. Naitinaya ni Minchul, galit na galit si Minchul at gustong-gusto siyang durugin. Nang makita ni Toshia na delikado ang sitwasyon, nagkunwari siyang naubusan ng baterya at tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong ni Toshia. Dahil sa pagkatumba ng tor, natanto ni Minchul ang kahulugan ng kanyang buhay. 15 taon niyang itinayo ang toring iyon mula pagkabata. Dahan-dahang nawala ang liwanag sa kanyang silid dahil dito. Ang kanyang buhay ay parang nalunod sa dilim hanggang sa winasak ito ni Toshia. Doon niya naramdaman ang unang sinag ng araw at napagtanto na masaya pa rin ang buhay. Naging katulong na si Toshia. Nagdala siya ng kape para sa bisita sa hardin. Doon niya natuklasan na ang kanyang kuya ang personal na abogado ni Minchul. Nakita niya rin ang ibang mukha ng kanyang kuya. Hindi na ang dating malupit, bagkus maingat at magalang sa harap ni Minchul. Doon niya napagtanto kung gaano kahirap ang trabaho ng kanyang kuya pagkatapos ng mahabang paghintay. Bumalik na rin ang kababata at kasintahan ni Minchul na si Jai. Labis ang kanyang tuwa at sinalubong ito. Gustong-gusto niyang yakapin ito. Ngunit kusang umatras ang kanyang katawan. Si Jai naman ay natural na natural. Matagal silang hindi nagkita, itinuring pa rin siya nitong kuya tulad noong bata. Sinabi nitong gusto niyang pakasalan si Minchul dahil sinabi ng kanyang ama na siya lang ang karapat-dapat. Ngunit dahil matagal silang nahiwalay, iminungkahi nitong magsimula silang mag-date. Bago pa makasagot si Minchul, hinawakan na ni Jai ang kanyang kamay. Ang pagdampi sa estranghero ay nagdulot ng reaksyon sa kanyang katawan. Agad siyang tumakbo sa loob para kumuha ng gamot, ngunit masyadong malala ang reaksyon at hinimatay siya. Naalala ni Toshia ang bilin ni Minchul na kapag hinimatay siya, kumuha ng gamot sa sikretong silid at iturok ito sa kanya. Sinunod niya ito at nailigtas si Minchul, ngunit nagtaka si Toshia kung ano ang reaksyong iyon kahit anong tanong niya. Ayaw. Sagutin ni Minchul na lalong nagpalaki ng hinala niya. Noong nakaraang araw, sinabi ni Minchul na namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente sa sasakyan. Hinulaan ni Toshia na ang sakit nito ay may kinalaman sa nakaraan. Lumaki si Minchul sa mayamang pamilya. Minahal ng kanyang mga magulang sa isang masayang pamilya. Sa kanyang ika-8 kaarawan, nagkaroon ng malaking selebrasyon kasama ang kaibigan ng kanyang ama na siyang ama ni Hon Juchon. Sa pag-uwi, nagkaroon ng aksidente ang kanyang pamilya. Si Minchul lamang ang nakaligtas. Ang malaking kayamanan ay napunta sa isang batang 8 taong gulang, walang natirang kamag-anak. Si Ahon ang nag-asikaso ng libing ng kanyang mga magulang at nangakong aalagaan siya bilang anak kung pipirmahan niya ang ilang dokumento. Ngunit natanggap ni Minchul ang isang lihim na nagsabing huwag siyang pumirma. Narinig din niyang may motibo si Ahon para agawin ang kanyang yaman. Si Hon Juchon, na bata pa noon ay itinuring siyang kapatid at gusto siyang aliwin, ngunit nang hawakan siya nito, sa mata ni Minchul, iyon ay kamay ng demonyo. Natakot siya at tumakas. Mula noon, natakot siya sa pisikal na kontak sa mga estranghero. Doon nagsimula ang kanyang sakit. Pagkatapos linlangin si Minchul, dinala siya ni Ahon sa mansyong iyon, kung saan siya nag-iisa at nagpumilit mag-isa. Ang pagkabata ni Minchul ay puno ng kalungkutan hanggang sa makilala niya si Toshia na siyang nagpatumba ng tor ng baraha. Doon niya natanto na mailiwanag pa rin ang buhay. Muling nagising si Minchul at humarap muli sa buhay ngayon. Saan man siya tumingin sa bahay, nararamdaman niya ang presensya ng robot na si Toshia. Nalaman ni Hon Juchon ang tungkol kay Archiba at determinado ang kanyang kasosyo na makuha ang robot na ito. Kaya ginawa niya ang lahat para makakuha ng impormasyon. Mula kay Minchul, ang unang target ay ang kuya ni Toshia, na hindi nakayanan ang presyon mula kay Juchon, ngunit dahil hindi niya alam na si Archiba ay ang kanyang kapatid, wala siyang nakuha mula rito. Nang malaman ng kuya ni Toshia na ginamit ni Park Kyung ang imahe ng kanyang kapatid para sa robot, nagalit siya at kinumpronta ito.
mula sa kanyang asawa. Nalaman niyang si Park Kyung ang dating nobyo nito siya, na umiyak ng husto noong naghiwalay sila dahil sa masamang ugali nito, matigas. Ang ulo ni Park Kyung sa harap ng kuya ng dating nobya, sinabing para sa siyensya ang ginawa niya at walang labag sa batas. Ang kanyang katigasan ng ulo at pagtutok sa karera ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kahit wala ng relasyon, tuwing nakikita niyang malapit si Toshia kay Minchul, hindi mapigilan ni Park Kyung ang magselos. Kinuha niya si Toshia para makuha ang pera ni Minchul, pero habang lalong nagkagusto rito si Minchul, hindi niya napigilan ang damdamin laban kay Minchul, na unti-unting itinuring si Toshia na parang pamilya. Kaya komportable siyang makipag-usap at makipag-ugnayan dito. Si Toshia lang ang makakahawak sa kanya ng walang reaksyon. Hinangaan ni Toshia ang kanyang gwapong amo na kayang magluto ng masarap, ngunit walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ng batang si Minchul. 8 taong gulang, nawalan ng magulang, nag-iisa sa malaking bahay. Umiinom lang ng gatas at kumakain ng instant noodles. Unti-unting natuto magluto gamit ang alaala ng mga pagkain ng kanyang ina, kaya siya naging ganito kagaling. Habang nagkukwento si Minchul ng kanyang nakaraan ng mahinahon, naiisip ni Toshia ang hirap na dinanas nito. Sa sobrang damdamin, lumapit siya para aliwin ito. Ang haplos na ito ay nagpabago sa matigas na puso ni Minchul. Bigla siyang lumapit. Hinawakan ang kamay ni Toshia at halos mahalikan ito. Ngunit bigla siyang bumitaw. May naisip. Sinabi niyang nagdesisyon na siya para sa hinaharap. Gagamitin niya ang kwintas ng kanyang ina para mag-propose kay Jai. Ang hinintay niya mula pagkabata, para maiwasan ang kontak sa estranghero, dinala niya si Toshia bilang tagasilbi. Maingat na inihanda ni Minchul ang lahat ayon sa gusto ni Jai noong bata. Ngunit nagbago na ang lahat kay Jai. Tinawag niyang childish ang mga ito, na lubos na nakasakit kay Minchul. Sinabi niyang hindi siya makikipag-date o makikipaghalikan, pero babayaran niya ito sa ibang paraan. Ibinigay niya ang kwintas ng kanyang ina, ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ngunit para kay Jai, ito ay pagtanggi sa kasal. Wala rin naman siyang damdamin para rito, kaya manatili na lang silang magkaibigan, tinanggihan ng hinintay niyang pag-ibig. Hinawakan ni Minchul ang kamay ni Jai sa huling pagkakataon. Hindi alintana ang sakit ng katawan dahil mas masakit ang kanyang puso ng libu-libong beses. Ang sakit na ito ang humadlang sa kanya upang makasama ang mahal niya. Nagdurusa si Minchul sa ulan, ngunit nakalimutan niyang may ibang liwanag sa tabi niya, ang robot na si Toshia na binili niya, isang taong takot sa pakikisalamuha, na kapag nadadampian ay parang mamamatay. Pero ngayon, natural na naglalakad si Minchul sa kalye kasama si Toshia, masayang naglalaro. Kahit nadadampi sa iba, walang nangyayari pagkatapos tanggihan ni Jai. Hinayaan ni Minchul ang kanyang katawan na magdusa. Ayaw magpa-inject ng gamot, gustong sirain ang sarili, dahil hindi niya nakuha ang hinintay niyang pag-ibig, wala nang saysay ang buhay. Hanggang sa dumating si Toshia sa kanyang pinakamasakit na sandali, ang puso ni Minchul na puno ng sugat ay gumaling, hinawakan niya ang kamay nito at umalis sa lugar na iyon, napansin niyang normal na ang pakikipag-ugnayan sa iba. Nagulat at natuwa si Minchul, sa wakas ay gumaling na siya, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang mga pulang pantal sa kanyang katawan, hanggang sa makita niya si Toshia. Biglang normal ang kanyang katawan, napagtanto niyang ang robot na ito ang pinakamabisang gamot sa kanyang sakit. Sa sobrang saya, niyakap ni Minchul si Toshia at hindi napigilan ang halikan ito sa noo. Parang romantikong panukala ang eksena. Ngunit agad itong naging katawa-tawa nang dumating si Park Kyung, na nakitang hinawakan ni Minchul ang dating nobya. Agad siyang sumugod at sinuntok si Minchul para agawin si Toshia. Nakatayo si Toshia sa pagitan ng dalawang lalaki. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon, kaya nagpanggap siyang naubusan ng baterya para iwasang magdesisyon. Dinala siya ni Park Kyung pabalik sa bahay, sinabing tapos na ang kontrata at hindi na kailangan ang serbisyo niya. Hindi na intindihan ni Toshia ang nangyari, alam niya lang na nawalan na siya ng trabaho, sa sakit ng pagkawala ng trabaho. Hinintay niya ang balita mula sa kumpanya tungkol sa kanyang proyekto, umaasang matatanggap ito, at lampas sa inaasahan, napasok siya sa susunod na round, ngunit naalala niyang naiwan ang kanyang imbensyon, ang lamparang puso, sa bahay ni Minchul. Kaya bumalik siya para kunin ito, balak lang sanang silipin sa pinto, ngunit nakita siya ng hardinero at dinala sa loob. Maingat ang bawat hakbang ni Toshia. Gustong kunin ang gamit at tumakas, ngunit nakita niya si Minchul na umiiyak mag-isa. Nang makita siya nito, parang batang umiyak ito sa tuwa at niyakap siya. Umaga pa lang, sinabi ni Park yung nadadalhin si Toshia para i-charge. Pero kalahating araw na ang lumipas, wala pa rin ang kanyang robot, tinawagan niya si Park yung para hingin ito. Pero sinabi nitong kanselahin na ang kontrata at aalis na si Archie na nagpabagsak kay Minchul mula sa kasiyahan, kaya nang makita niya si Toshia, labis ang kanyang tuwa, akalain mong naalala siya nito kaya tumakas pabalik, para kay Minchul. Si Toshia ang pinakamaganda. Ang kanyang kayamanan, napagtanto niyang kaya nitong pagalingin ang kanyang sakit, kaya determinado siyang gumastos ng malaki at magbigay ng benepisyo para payagan ng grupo na manatili si Archie sa kanya, ngunit matitigas ang ulo ng grupo. Sumusunod lamang kay Park Kyung, na dahil sa selos, ayaw hayaang hinahawakan ni Minchul ang dating nobya,
determinado itong kanselahin ang kontrata at maghanap ng bagong mamumuhunan para sa proyekto ng robot. Bilang leader, sinusunod siya ng tatlo walang makapangatwiran laban sa kanya. Para mapanatili si Toshia, ginawa ni Minchul ang lahat para kumbinsihin ang tatlo, ngunit walang saysay. Talaga bang bakal ang puso nila? Pero ang dahilan ng hindi nila pagpayag ay dahil akala nila si Minchul ay isang malamig at kakaibang tao. Hindi alam ang kanyang kwento, dahil alam ni Toshia na mainit ang puso ng mga ito sa loob. Nagbigay siya ng plano para tulungan si Minchul na kumbinsihin sila, kaya nagkaroon ng hapunan para sa apat, puno ng mamahaling pagkain na niluto mismo ni Kim Minchul, ang bilyonaryong chairman. Kung hindi man sila naakit ng bilyon-bilyong piso, paano pa kaya ng pagkain ito? Buong gabi, sinadya ni Minchul na makipag-usap. Binaba ang sarili para makahikayat ng simpatsya, ngunit parang natalo siya, malungkot na nakaupo sa isang sulok. Ngunit hindi maaaring sumuko, kahit lumuhod at magmakaawa. Kailangang mapanatili ni Minchul si Toshia. Napansin ni Sanip at Haptan ang ginagawa ni Minchul, ngunit kailangang sumunod ang tatlo kay Park Hyung. Kaya walang saysay ang pagkumbinsi sa kanila. Si Ba ang pinakamahirap sa tatlo. Itinuring niya si Minchul bilang isang kakaibang tao na mahilig mang insulto. Ngunit nang makita niyang hinintay nito ang robot na panlinis at narinig ang kwento ng nakaraan nito mula kay Toshia, lumambot ang kanyang puso. Nang gabing iyon, nagkasayahan ang apat sa pag-inom, na nagpabuklod sa kanila. Nakahanap ng bagong mamumuhunan si Park Hyung at inutusan ang lahat na mag-impact, kaya natalo ang plano ni Minchul. Tanging makakaya niya ay manood mula sa itaas habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang lahat, na nagpasaya kay Minchul hanggang sa maiyak. Ngunit iba na ang sitwasyon, ang grupo ni Park Hyung ang may kontrol, para maipagpatuloy ang kontrata kay Toshia. Kailangang tawagin ni Minchul ang mga ito bilang T-boss, at ipinagbabawal na hawakan si Toshia. Sobrang kahilingan iyon, isang chairman ng malaking kumpanya, paanong mawawala ng mukha, ngunit para sa kanyang mahalagang robot. Kinagat niya ang ngipin at pumayag. May dahilan si Park Hyung. Una ay determinadong umalis at ayaw nang magkaroon ng koneksyon si Toshia kay Minchul. Ngunit umaga noon, ginamit ni Minchul ang huling paraan para kumbinsihin siya. Kagabi nang magkasayahan sila sa pag-inom, pagkagising, wala ng tao sa paligid ni Minchul. Muling naging malungkot ang mansyon. Nagising siya at determinadong panatilihin sila. Pumunta si Minchul kay Park Hyung, nangakong tutulungan siyang mabawi ang katarungan. Alam niyang sa ibang bansa ay niloko si Park Hyung, kaya itinuring na kriminal sa mundo ng siyensya. Para ipakita ang sinseridad, inihayag ni Minchul ang kanyang lihim sa estranghero sa unang pagkakataon. Dinala niya si Park Hyung sa sekretong silid na puno ng gamot sa alerhiya at ikinuwento ang kanyang sakit. Habang lumilitaw ang mga pulang pantal sa kanyang balat, nakita ni Park Hyung ang sakit na tiniis ni Minchul para kumbinsihin siya, kaya lumambot ang puso nito. Hindi siya isang malamig na tao. Para manatili kay Toshia, ang dating mayabang na si Minchul ay nagpababa ng sarili. Hinatid sundo si Toshia araw-araw para makatipid ng baterya, at manatili ito sa kanya ng mas matagal. Itinuring si Toshia bilang kayamanan, binigyan siya ng magagandang damit para laging nasa tabi niya at nasa kanyang paningin, habang tinitingnan ang magandang babae. Puno ng kagalakan ang mga mata ni Minchul. Akala ni Toshia ay hahalikan siya nito, kaya gusto niyang tumakas. Ngunit gusto lang palang tulungan siya ni Minchul na mag-practice ng halik. Hindi pa rin niya mayalis sa isip si Jai. Ngunit si Toshia lang ang maaaring hawakan ng walang reaksyon, pero dahil ipinangako niyang hindi hahawakan, paano siya makapag-ensayo, ngunit kayang hawakan ni Toshia ang problema. Inimbitahan niya ang kanyang kaibigan, si Huang Shanhe, isang eksperto sa pagpapayo sa pag-ibig, para turuan si Minchul kung paano maaring sakupin si Jai. Sa kursong ito, naging mas kumpiyansa si Minchul, determinadong makipag-date kay Jai para dahan-dahang buwin ang kanilang damdamin. Ngunit sa bawat date, kailangang isama si Toshia. Dinala ni Minchul si Jai sa lugar kung saan sila ni Toshia pumunta. Siyempre, hindi lang sila dalawa, kasama si Toshia at hindi rin may iwan si Park Hyung, kaya nagsama-sama ang apat. Mukhang masaya si Minchul na makasama ang kanyang hinintay sa loob ng mahigit isang dekada. Bumili rin siya ng iba't ibang bagay tulad ng ginawa nila ni Toshia noon, ngunit siya lang ang masaya. Para kay Jai, ordinaryo lang ang mga ito. Hindi siya masyadong nasiyahan, hanggang sa maramdaman niya ang pagiging maingat ni Minchul. Unti-unti siyang nagkagusto rito. Nang makitang nasaktan ang paa ni Jai dahil sa pagsusuot ng high heels, walang salitang umalis si Minchul at bumalik na may dalang bagong peres ng sapatos. Maingat na isinuot ito kay Jai. Isang kilos na nagpangiti sa kanya. Ngunit nagdulot ng pangulila sa isang tao. Si Jojia at Park Hyung ay nakaupo sa kabilang mesa. Sinundan niya ang dalawa mula simula ng date. Nasaksihan ang lahat ng ginawa ni Minchul para kay Jai, kahit kasama si Park Hyung. Ang mga mata ni Jojia ay palaging nakatuon kay Minchul. Nang makitang ginagawa rin sa ibang babae ang mga ginawa niya dati, hindi niya maiwasang malungkot, habang masaya si Minchul dahil unti-unting bumubukas ang puso ni Jai.
bigla itong umalis pagkatapos ng isang tawag. Ang kalangitan ay parang salamin ng kanyang damdamin, magulo at nagsimulang umulan, nakatayo si Georgia mag-isa sa ulan, hindi alam kung ano ang iniisip, ngunit biglang mailumapit sa kanya, si Minchul, dala ang isang payong, na nagpawi ng kaguluhan sa kanyang puso. Hindi alam ni Minchul na ang payong na hawak niya ay disenyo ni Georgia. Habang pinupuri niya ang gumawa nito at nagkukwento sa ilalim ng ulan, hindi alam ni Georgia kung ano ang iniisip. Bigla siyang lumapit at hinintay si Minchul sa labi. Ang halik na ito ay nagpabigla sa kanya. Hindi ito ang romantikong halik sa ulan na itinuro ng kanyang guro. Hindi niya inaasahan na ang unang halik niya ay mula sa isang robot. Pagkatapos ng halik, pareho silang natulala. Kahit may karanasan na si Georgia sa pag-ibig, iba ang nararamdaman niya. Nakaupo siyang mag-isa sa parke, naalala ang lalaking hinintay niya, gwapo, mayaman, at lagi siyang pinupuri. Kung malaman nitong siya ang gumawa ng payong, ano kaya ang mararamdaman? Si Minchul naman ay natulala ngunit masaya, sa edad niyang ito, unang beses niyang naranasan ang halik, ngunit kinabukasan, binalaan niya si Georgia na huwag ulitin ang ganitong aksyon, kailangang itakda ang mode ng amo, dahil natatakot siyang magkagusto sa robot. Pagkatapos ng ilang paghihintay kay Georgia, nakita ni Minchul ang tunay na Archiba, na talagang iba sa kanyang kasama, tuyo at makina ang mga sagot nito. Sinabi nitong si Minchul ay amo lamang, walang damdamin, bagamat normal ito. Nadismaya si Minchul, pinilit niyang kalimutan ito, tinanong niya si Georgia kung naalala nito ang insidente. Hindi ito makakalimutan ni Georgia, ngunit nagkunwaring makina, sinabing wala siyang naalala, ayon sa gusto ni Minchul. Ngunit hindi pa rin siya natuwa. Bakit siya nahumaling sa halik habang ang robot ay parang walang pakialam? Inakala ni Minchul na magiging mabuti rin si Georgia sa iba kung itatakda ang tamang mode, ngunit nagselos siya para maibsan ang galit. Pinagawa niya kay Georgia ang mabibigat na gawain sa bahay. Napansin ni Georgia na may problema si Minchul, malamang dahil sa pag-uusap niya sa tunay na Archiba na nakaapekto rito. Galit itong itinulak siya palayo, na parang mas mabuti ang dating relasyon ng amo at robot, natatakot siyang maantig ang puso niya sa makina. Nagpasya si Minchul na tuparin ang hiling ni Park Kyung, binuksan ang isang bagong laboratorio para sa grupo, na nagpasaya sa kanila at nagdiwang, lahat ay masaya maliban kay Minchul. Tahimik siyang umiinom mag-isa, nang umalis ang iba, sila na lang ni Georgia ang natira sa silid, lasing na lasing. Sa harap ni Georgia, gusto ni Minchul na maglaro sila ng pagpapababa ng daliri. Bago siya nahimatay, sinabi niyang naisip niyang gawing tunay na tao si Georgia. Malapit nang matapos si Archiba, ibig sabihin ay hindi na magtatagal si Georgia doon. Gusto niyang maging masaya kasama si Minchul. Tulad ng dati, pumunta siya rito. Ngunit mukhang hindi masaya ang mukha nito at inutusan siyang sumama sa labas. Binilihan siya ni Minchul ng maraming magagandang damit at dinala sa isang marangyang restaurant. Iniisip ni Georgia na gusto siyang i-date nito, ngunit nadismaya siya nang malaman na naroon si Minchul para pag-usapan ang kasal kay Jai. Nakita niyang hindi sanay si Minchul sa pagkain pero pinilit pa rin. Naupo si Georgia sa kabilang mesa at naawa rito. Napagtanto niyang dinala siya roon bilang gamot lamang, dahil kasama siya, hindi na muling sumiklab ang kakaibang sakit ni Minchul. Nadismaya siyang pinanood ang eksena kung saan magpapakasal si Minchul sa hinintay niya, hindi niya alam ang kanyang nararamdaman. Nakaupo lang doon hanggang sa lumapit si Minchul para iwi siya. Hindi pinansin ni Georgia ang paghawak nito at umalis. Pakiramdam niya ay hindi makatarungan. Dahil noong isang araw sinabi nitong gusto siyang maging tunay na tao, pero ngayon ay malamig itong magpapakasal sa iba at itinuring siyang reserba. Malakas ang boses nito sa kanya. Hindi alam ni Georgia na magulo rin ang damdamin ni Minchul. Nang makitang nag-aalala siya rito, inakala nitong peke lang iyon na bahagi ng programa, pero talagang naantig siya sa mga sinabi. Pakiramdam niya rin ay hindi makatarungan na nagkagusto siya sa robot na binili niya. Pagkatapos ng pagtatalo, nasaktan pareho. Malakas ang pananalita ni Minchul, pero hindi rin magaan ang loob niya. Napagtanto niyang puno ng kasinungalingan ang mundo sa paligid niya. Ang hinintay niya sa loob ng 15 taon ay isang maling akala. Hindi talaga nagmamalasakit si Jai. Ang mga regalo sa kaarawan ay galing sa ama nito para mapansin siya ni Minchul. Ang gusto nila ay ang kanyang yaman, napakatanga niya sa paghahangad rito, at ngayon, niloko rin siya ng robot sa damdamin. Masyado bang mapait ang kanyang kapalaran? Nasaktan si Georgia sa mga salita at kilos ni Minchul. Bumalik siya sa silid at umiyak ng walang tigil. Nang makita ito ni Park Kyung, binalaan niya si Minchul na huwag nang hawakan si Georgia. Bumisita si Georgia sa kanyang pamangkin. Habang nagkataong pumunta rin si Minchul sa tindahan para makipagkita kay
Hong Son-hye, pero laging nagkakalusutan sila, hindi pa rin nalalaman ang tunay na katauhan ng isa't isa. Muling binuksan ang kompetisyon ng imbensyon. Nagbihis si Georgia para hindi makilala, ngunit kinontra ito ni Park Hyung, na hindi kailanman kinilala ang kakayahan niya at laging inisip na bobo siya, na lagi lang nasa likod niya, dahilan din ito ng kanilang paghihiwalay noon, habang dumadaan sa mga pamilyar na lugar at naalala ang kanilang mga alaala. Napagtanto ni Park Hyung ang kanyang pagkakamali at nagpasya na tulungan si Georgia na manalo bilang kabayaran sa nakaraan, para hindi makilala ni Minchul. Nagbihis si Georgia para sa kompetisyon, sa kaba ay nakaupo siya mag-isa sa banyo. Narinig ang mga babaeng nagsalita ng masama kay Minchul, hindi niya napigilan at mabilis na lumabas, ang kanyang malakas na kilos ay nagpatigil sa kanila, sa pagpapakilala ng mga produkto, masikip ang mga booth ng iba. Pero ang kay Georgia ay walang pumapansin, mula sa itaas, tinitingnan ni Min Chul ang babaeng ito, hindi niya maunawaan kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba't determinado siya sa liham niya, pero ngayon ay mahina at hinintay lang ang tingin ng iba, inakala ng lahat na susuko na si Georgia. Sa mga huling minuto, naalala ni Georgia ang kanyang yumaong ama, minana niya ang pagkahilig sa pag-imbento at determinasyon nito. Ngayon ay kailangan niyang manalo para ipaglaban ang parte ng kanyang ama, na parang nadagdagan ng enerhiya. Buong tapang na tumayo si Georgia at tinawag ang atensyon ng mga tao. Salamat sa natatanging disenyo. Ang kanyang lamparang sensitibo ay nakakuha ng maraming atensyon. Nasiyahan si Minchul sa eksenang ito at bumaba upang tingnan ang kanyang gawa. Ngunit hindi pa rin niya napansin na ang babaeng ito ang kanyang robot. Kahit hindi siya nanalo, nagtagumpay si Georgia laban sa sarili. Habang pauwi, naalala niya si Minchul. Noong nakaraan ay tinanong niya ang doktor tungkol sa kanyang alerhiya, na nagmula sa psikolohikal na dahilan, at kung may makakapagpaliwanag nito, gagaling siya. Si Minchul ay nahihirapan at nahihimatay kapag nadadampian ng iba. Pero normal lang sa kanya, maging naghalikan pa sila. Baka nga siya ang espesyal na gamot nito. Habang pauwi si Minchul, aksidenteng nadampi niya ang kamay ng isang nagpapagasolina, pero milagrong walang reaksyon, tunay na gumaling na siya. Ang unang hinintay niya ng balita ay ang doktor na matagal nang sumusuri sa kanya, na naging emosyonal nang makitang normal na siya. Ayon sa doktor, natagpuan na niya ang kanyang gamot, walang iba kundi si Archiba. Hindi makapaniwala si Minchul na muling naantig ang puso niya sa isang makina, magulo ang kanyang damdamin. Si Archiba ay makina lamang. Darating ang araw na maubusan ito ng baterya at mawala. Anong gagawin niya noon? Muling sasakit ang kanyang katawan at mababasag ang puso kapag umalis ito. Kaya't hinintay niya si Park Hyung para pag-usapan, sa kalasingan. Hindi napigilan ni Minchul ang damdamin, sinabing tunay na naantig siya kay Archiba. Nagulat si Park Hyung dahil alam niyang ang hinintay ni Minchul ay ang dating nobya niyang si Georgia. Pagkabalik sa base, nakita niya si Georgia doon. Agad siyang kinompronta nito, nalaman na niya ang lahat. Natuklasan niya ang kwento ni Minchul mula sa doktor at dinala ito roon. Nagulat ang doktor nang makita ang robot na kamukha ni Georgia, kung hindi siya ang espesyal na babae. Ang pagpapanggap nila ay maaaring makapatay kay Minchul. Natakot si Georgia sa posibilidad na kapag nadampi siya ni Minchul, ay may mangyaring masama, siya pa ang magiging dahilan, at si Park Hyung ang mastermind. Alam nito ang lahat pero itinuloy pa rin para sa sariling benepisyo. Nadama ni Georgia ang labis na kasalanan sa pagpayag magpanggap bilang robot, kahit plano ito ni Park Hyung. Kung hindi dahil sa pera, hindi sana ito nangyari. Nagsisi si Park Hyung at nagpasya na sabihin ang totoo kay Minchul at tapusin ang kontrata. Hindi na kailangang magpanggap si Georgia. Nagpasya siyang gamitin ang huling araw para lumikha ng maraming alaala kay Minchul. Pagkatapos ay buburahin ang mga alaala nito kay Archiba. Isinuot niya ang magandang damit na binigay nito. Nang makita ang babaeng gusto niya, napangiti si Minchul. Dahil ito na ang huling araw, itinuring niya itong tunay na tao at isinama sa date. Ang araw na ito ay nagbigay kay Georgia ng mas malalim na pag-unawa kay Minchul. Dinala siya nito sa kanyang elementarya. Naalala ang mga nakaraan, dahil sa kakaibang sakit, iniiwasan siya ng mga kaibigan. Hindi niya naranasan ang masayang pagkabata. Ang paglalakad sa kalsada ay nakakatakot para sa kanya. Ang mga tao ay parang mga zombie, pero ngayon, kasama si Georgia na hinawakan ang kanyang kamay, naging normal na siya. Maikli ang masayang panahon, dumating ang oras ng pamamaalam kay Archiba. Sa harap ng robot, hindi napigilan ni Minchul ang damdamin, gusto niyang halikan ito sa huling pagkakataon. Pero napigilan ng katwiran si Minchul, ayaw niyang habang buhay na maaalala ang pakiramdam na iyon. Isinuot niya, kay Georgia ang kwintas na alaala ng kanyang ina. Sa puso niya ay napagdesisyonan na siya ang makakasama niya magpakailanman. Niyakap niya si Archiba at umiyak sa sakit, pinindot ang reset ng kanyang memorya. Bago pa man nasabi ang huling salita na, mahal kita. Magulo ang damdamin nilang pareho ng gabing iyon, hindi na itinago ni Minchul ang kanyang nararamdaman. At umibig na rin si Georgia sa kanya. Ngunit hindi nila alam ang katotohanan tungkol sa isa't isa.
kaya hindi sila magkasama. Nagsimula si Minchul ang bagong buhay. Gusto niyang makisalamuha sa mga tao sa kumpanya. Ang pakiramdam ng kalayaan ng walang takot ay nagpasaya sa kanya. Pero pag uwi sa gabi, labis siyang nalungkot dahil bawat sulok ng bahay ay may anino ni Georgia. Bumalik siya sa hobby niya ng pagbili ng mga modelo at kinontak si Georgia para mag-order. Hindi niya alam na pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, umiyak si Georgia hanggang sa magkasakit. Narinig ang boses niya sa telepono, pero hindi maamin na siya si Archie ba. Umiyak siya ng todo, habang si Minchul, kahit anong gawin, hindi malimutan si Archie ba. Kaya't nagmadali siyang hanapin si Park Hyung, hiniling na ibalik si Archie ba sa dati. Nagsisi siya sa pagre-reset, pero nang bumalik si Archie ba, wala na ang pamilyar na pakiramdam, isang makina nga ang nasa harap niya. Walang alaala ng kanilang nakaraan sa huli na pagtanto ni Min Chul na si Georgia ang tunay niyang mahal, kaya tinanggihan niya ang kasal kay Jai, na pagkatapos ng panahon ay nagsimulang magkagusto sa kanya. Talagang magulo ang mga pangyayari, nagpunta si Min Chul sa ibang lugar para sa trabaho. Para makisalamuha, pinili niyang mag-tren, at ang biyaheng ito ay nagbigay sa kanya ng sorpresa. Ang babaeng kaharap niya ay kamukha ni Archie ba, na nagpabigla sa kanya. Sinundan niya si Georgia na parang hinintay ang anino ni Archie ba. Pagkatapos gumaling, gusto ni Georgia na lumayo sa lugar ng mga alaala, kaya't bumalik siya sa bayan ng kanyang lola. Nang makita si Minchul, nagulat siya pero nagkunwaring kalmado. Hindi niya kilala ito, hanggang sa banggitin ni Minchul si Archie ba. Sinabi ni Georgia ayon sa bili ni Park Hyung na siya ang hinintay na modelo para sa robot. Parang linta si Minchul na ayaw bumitaw. Kahit galit na sigawan at palayasin siya ni Georgia, babalik pa rin siya. Sinamantala niya ang pagkakataon sa may-ari ng bahay at umupa ng kwarto roon para mapalapit kay Georgia. Isang araw, maaga siyang gumising sa lamig ng panahon. Unang beses niyang ginawa ito, pero may dahilan, nalaman niyang kailangang kumuha ng gamit si Georgia, kaya't nagpanggap siyang nagkataon para makasama ito. Parang tinulungan sila ng langit, aksidenteng nailok sila sa bodega, kaya't nagtulungan sila para makalabas. Ikinuwento ni Minchul kay Georgia ang lahat ng kanilang alaala na nagpaantig sa kanya. Gusto niyang malaman kung paano nahirapan si Minchul. Noong wala siya, nagkwentuhan sila hanggang umaga. Pamilyar ang pakiramdam na parang marami na silang pinagdaanan. Nang marinig ni Georgia ang mga kwento ni Minchul tungkol kay Archie ba, napagtanto niyang mahalaga siya rito. Sa sobrang emosyon, umiyak siya at sumandig sa kanya hanggang makatulog. Dumating si Park yung para sunduin si Minchul. Natatakot na malaman nito ang katotohanan, pero naghanap si Minchul ng dahilan para manatili at tulungan si Georgia sa negosyo. Pagkatapos, nagpaalam sila sa huling pagkakataon, umalis si Minchul, pero nadama ni Georgia na hindi na rin siya makakapanatili roon, kaya't nag-empek siya para maghanap ng bagong lugar at kalimutan siya. Pero hindi sumuko si Minchul. Sinamantala niya ang pag-alis ni Park yung para bumili ng gamit, tumakas siya para hanapin si Georgia. Sa wakas nagkita sila sa dalampasigan, pero nang humarap si Georgia, napanganga si Minchul. Nang makita ni Minchul ang kwintas niya sa liig ni Georgia, naguluhan siya. Paano ito nangyari? Magkapareho ba sina Georgia at Archie ba? Hindi niya matanggap ang panlolokong ito. Muling sumiklab ang dating sakit niya, na nagpahirap at nagpabagsak sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Park Hyung at, ayon sa doktor, itinurok ang gamot kay Minchul at mabilis siyang dinala pa uwi. Pagkagising mula sa malubhang kalagayan, nalaman niyang alam ng lahat ang katotohanan na si Georgia ang Archie ba. Siya lang ang naging tanga na nadala at naantig pa rito. Talagang napakalaking tanga. Gustong-gusto ni Georgia na itama ang kanyang pagkakamali. Gusto niyang manatili sa tabi ni Minchul, alagaan siya at bumawi para muling gumaling ito. Pero galit na galit si Minchul sa kanya. Gustong-gusto siyang palayasin at itinapon ang pagkain niluto niya. Pero matyaga si Georgia. Kapag itinapon niya, nagluto ulit siya, araw-araw, kahit mukhang walang pakialam at itinutulak siya palayo. Sa loob-loob ni Minchul, hinintay niya ang pagdating nito. Ngayon, nadelay si Georgia dahil sa aksidente. Naghintay si Minchul buong araw pero hindi ito dumating. Aksidenteng nakita niya ang mga dokumento sa mesa. Liham ng paliwanag ni Georgia para buksang muli ang kompetisyon. Noon niya nalaman na iyon ang dahilan ng pagpasok nito sa bahay. Muling nadismaya si Minchul. Galit na kinumpronta niya ito. Hindi hinintay ang paliwanag at pinalayas siya. Sinira pa ang salaming kabinet para maibsan ang galit. Pagkatapos malantad ang lahat, kinuha ni Minchul ang bodega at pinalayas ang grupo ni Park Hyung. Ang 5 miyembro ay walang matutuluyan, nagpalaboy-laboy lang sila, pero hindi nila sinisi si Minchul, nag-alala pa nga sila kung okay siyang mag-isa. Talagang itinuring nila siyang nakababatang kapatid, sa gabing may shooting star. Naalala ni Minchul ang payong na imbento ni Georgia, na espesyal para sa kanya. Kaya't lumambot ang puso niya at pumayag na makipagkita kay Georgia para bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Ikinuwento ni Georgia ang lahat kay Minchul, mula sa unang pagkikita nang magkareaksyon siya, dahil katatapos lang niyang makipag-usap sa telepono bago sila nagkita sa totoong buhay at naging robot niya. Pero hindi niya inaasahan na ang pagkikita ay mag-iiwan ng impresyon kay Minchul. Unti-unting napansin siya nito. Hinayaan ni Georgia na magpatuloy ang mga pangyayari. Hindi niya sinadyang paibigin siya nito at iwan. Gusto niyang sabihin ang katotohanan pero natakot.
na ma-shock si Minchul at bumalik ang sakit, kaya tahimik siyang umalis. Ibinuhos niya ang lahat ng damdamin kay Minchul, hindi niya sinadyang lokohin ito. Sa panahong iyon, hindi lang siya ang nagmamahal ng mag-isa, umibig na rin siya rito. Nang makita ni Minchul ang babaeng nagpapahayag ng pag-ibig sa harap niya, niyakap niya ito, labis ang kanyang saya, gusto niyang yakapin siya, pero hinintay ng tadhana na hindi sila magkasama. Ang espesyal na katawan niya ay hindi nagpapahintulot ng habang buhay na kaligayahan. Gusto nang umalis ni Minchul pero hindi pumayag si Georgia. Gusto niyang tulungan siyang gumaling muli. Naantig si Minchul sa mga salitang ito at niyakap at hinintay siya sa ilalim ng kalangitang puno ng shooting star. Natupad ang pangarap nilang magkasama at nang hawakan niya si Georgia, wala siyang reaksyon. Pagkatapos makipag-ayos kay Georgia, nagulat si Minchul nang malamang ibinenta ni Park yung si Archie Ba sa kanyang kalaban, kahit robot lang ito. Kamukha nito si Georgia, paano niya hahayaang mapunta ito sa iba? Nakipag-ayos si Minchul kay Georgia, pero hindi sa grupo ni Park Kyung. Pagka-uwi, nakita niyang puno ang kusina nila, natigilan ang mukha niya at inutusang maglinis. Pero sa loob-loob gusto niyang makasalo sila ng hapunan. Sa gabing iyon, unang beses na nakakain si Minchul kasama ang maraming tao. Kahit galit sa panloloko nila, hindi niya maitatangging mabuti ang pakikitungo nila sa kanya. At matagal na niyang itinuring na pamilya ang mga ito. Biglang nagsalita si Minchul, inanyayahan ang grupo na manatili ulit sa kanyang bahay tulad ng dati, na nagpasaya ng husto sa lahat, si Archie Ba, pagkatapos maipit sa isang lalagyan ng salamin, kahit robot lang. Dahil sa matalinong programming ni Park Kyung, may sapat siyang kamalayan para makilala ang mga bagay, ang mga tao sa harap niya ay masasama, at ang grupo ni Park Kyung ang tunay niyang pamilya, nang malapit ng pirmahan ng kalaban ang kontrata. Matagumpay na dinala ni Minchul ang pulis para arestuhin sila sa kasong pandaraya at pagnanakaw kay Archie Ba. Ngunit nang hanapin, biglang nawala si Archie Ba, nagawang makatakas siya at naglakad sa mga kalye para makabalik sa grupo ni Park Kyung, ngunit naunahan siya ng mga masasama. Sa kabutihang palad, nahanap siya ng grupo ni Park Kyung at ligtas na naibalik sa bahay. Pagkatapos ng nakakapagod na araw ng paghihintay kay Archie Ba, sa wakas ay nakapagpahinga sina Georgia at Minchul. Nagkaroon sila ng mainit na sandali para sa isa't isa, mula sa isang taong hindi makakain ng luto ng iba, ngayon ay sobrang adik na si Minchul sa rice balls ni Georgia. Habang hindi nakatingin si Georgia, buong tapang siyang lumapit at hinintay siya ng buong puso. Sinubukan ng ama ni Jai na kunin ang kumpanya ni Minchul, natuklasan ang lihim ng kanyang kakaibang sakit at ginamit ito para i-blackmail siya. Nalaman din ito ni Hon Juchon nang makita ang video ng pagsiklab ng sakit ni Minchul. Sigurado siyang may kaugnayan ito sa trauma ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Hindi hinintay ni Minchul ang panganib. Sa suporta ng lahat, nagdaos siya ng press conference para ikwento ang kanyang sakit. Inasahan niyang babatuhin, pero sinuportahan siya ng lahat. Dahil sa kwento ni Minchul, naging mas kumpiyansa ang mga tao sa industriya ng robot. Hayagan ding sinuportahan ni Hon Juchon si Minchul, pagkatapos maaresto ang kanyang ama, napagtanto niyang malaki ang utang ng kanyang pamilya kay Minchul. Pagkatapos maresolba ang lahat, gusto nang magbitiw ng abogado ni Georgia. Ayaw niyang masangkot ang trabaho sa personal na buhay, lalo na't boyfriend na ni Minchul ang kanyang kapatid. Pero dahil mahusay ang abogado, ginawa ni Minchul ang lahat para mapanatili siya. Ngunit matibay ang desisyon ng abogado, kahit ang asawa o kapatid niya ang magsalita, hindi siya natinag, kaya't gumamit si Minchul ng huling paraan, nagsuot ng formal na damit at bumisita sa bahay ng abogado, parang nagpapaunlak. Sa taimtim na pakikiusap, sa wakas ay pumayag itong manatili, habang masaya ang lahat, biglang sumakit ang tiyan ng asawa ng abogado, malapit na itong manganak. Salamat kay Minchul na mabilis na nagmaneho patungo sa ospital, ligtas na naisilang ang sanggol. At dahil dito, nakapuntos siya sa kuya ni Georgia. Makalipas ang 2 taon, lahat ay may magandang buhay. Si Park Kyung ay sumali sa mga malalaking kompetisyon, ipinakita ang kanyang talento. Dinala rin ni Georgia ang kanyang imbensyon sa mas maraming tao. Ngayon ang araw na hinintay niya, ang muling pagkikita kay Minchul pagkatapos ng kanyang paglalakbay. Nang makita ang hinintay na hinintay, hindi nila napigilan at nagyakapan ng mahigpit. Hindi na kailangan ni Minchul ng robot. Dahil natagpuan na niya ang kasama sa habang buhay, sinira ang sumpa ng panghabang buhay na kalungkutan.